Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday! Hi, partner! Hi, partner! Hi, Kabisyo! O, shoutout sa'yo na nagreklamo na naman. Ano na naman kinakareklamo mo? Ang liit daw ng baon na bigay nung nanay. Maliit din naman yung utak mo sa grades mo. Sabi nung bata, aray ko. Ang sakit naman. The truth hurts. Ay, sa bagay, totoo naman. May kaunti namang katotohanan, di ba? May ano yun, may kahalagahan yun, ha? Di ba? Hindi naman natin sinasabing di ba? Ang sama naman natin. Parang sabihin, huwag kami yung parang kung makahamak ka dun sa magulang mo na ang kaunti lang ng binibigay. Bakit? Malaki bang grades ang binibigay mo din? Hindi, tanong ko lang. Di ba, patamad-tamad ka sa classroom eh. Kaya nga. Laging absent eh. Di naman pinapatawag palagi yung nanay ng teacher. Yun nga eh. Diba? Yung ilang beses ka na nga lang pumapasok. Doon pa sa moment na pumapasok ka dahil pinatawag pa yung nanay mo, di ba? Tapos nagreklamo ka, bakit ang liit ng baon mo? O, di ba? Totoo yun, ha? Maliit din ng brains. Charing. Ako nagpe-perform ka ng maayos sa eskwelahan. Alam nyo, hindi madali hindi mahirap sa mga magulang na humingi ng request. Oo, diba? parang mabibili ganyan. ako ng bagong kartulina, mabibili ako ng bagong pencil case, bagong-bago, uniform. Kung alam ng mga magulang mo na, yung anak ko naman, nag-e-effort. Talagang makita mo, sipag-sipag din mag-aral. Pero ang katotohanan din naman, malaki o maliit ang utak, di ba? Masipag o hindi. Kung talagang walang pera, wala talagang pera. For now. Yun lang ang diba? malungkot talaga. Yun ang malungkot. Pero alam nyo po, ang dami namang ganyan eh. 'Di ba na kaya nga masarap balikan yung mga alaala nung tayo ay bata pa, 'di ba? Magkano yung baon mo nun? Wala akong baon. O kita mo na yun. Umiyak na naman. Ikaw kami sila nagrereklamo. Ito si Nicole wala kang baon eh. Baon. Hindi naman siya umiyak. Hindi ako umiyak. Kaya maraming nawawalang pagkain sa kantin. Hindi, ang baon ko partner, tinidor. Okay. 'Di ba? Di ba sinabi ko na yan dati? Wala akong baon kasi literal na walang ekstrang pera pambigay as baon. Okay, so ang baon mo, yung niluto ng umaga. Yung niluto ng kinagabihan or niluto. Basta mga malulungkot na sila pagkakainin ko na. Yung pag binuksan ko, ang lungkot ng hotdog. Okay. Pagbukas ko, ang lungkot ng chicken. Yan. Okay. Basta yung mga malulungkot na sila. Diba? Pero na-survive ko naman yung school life. Tapos wala talagang baon na pera. Kasi, mahal din naman yung bilihin dun sa school namin. Hanggang kailan ka hindi nagbaon? Hanggang college. Ng pera? Talaga? Hanggang Wala kang hawak na pera? Wala. Meron pero paminsan-minsan lang pag halimbawa kailangan. Tas merong extra. Kasi ang eksena partner, magkasabay kami ng mama ko pumasok sa school. So, hindi ako mahawak ng pera kasi siya naman yung magbabayad ng pamasahe. Tapos may baon naman ako. So, anong bibilhin ko? Wala. Diba? Wala naman akong bibilhin. So, paano yun? Kasi di may mga pagkakataon na may pagkain sa kantin na alam mong, ay talaga usap-usapan to ng mga classmates ko eh. May bagong labas sa chichirya. Di ba may mga ganon? May masarap na siomay sa amin dati. So, nakakatikim lang ako doon. Ay, kaya kami dalang tinidor. Kapag kadala ko yung magic tinidor ko. Gets ko na. Gets mo na? So, bakit lagi ako may baon na tinidor? Yung siomay sa kantin na uubos. Yung siomay. Pag nakatalikod yung tindera. Yan. Kukuha ako 5. Doon lumaki yung bibig ko, partner. Mabilisan eh, 5 agad eh. Oo, doon nakasa, partner. Yung laki ng bunganga ko. Sa pagtinidor ng 5 siomay. Hindi ko alam kung magkano na yung baon ng mga bata ngayon. Kasi during our time, ang baon ko talaga, piso isang araw. Kasi may edad ka na, huwag ka na magsasabi ng mga ganyan. Kasi makukumpit, malalaman nila, kasi nung panahon nila, 5 cents lang yung jeep, di ba? So old. Kaya, huwag tayo mag-reveal ng mga yung mga baon natin. Kumbaga, yung amount na yon,
may nagbabaon din ako ng kanin, tapos pritong itlog, o kaya pritong galunggong, nakalagay sa supot labo. Mga ganun tipo. O kaya may dahon ng saging. Tapos yung nakabalot, tatalian mo lang ng straw. Ganun sa probinsya, di ba? Tapos yung extra baon na yon, yung tipong pagka nagkainggitan lang, sa mga nagkayayaan mga classmates, bili ka na sa malamig. May pambili ka na sa malamig. O kaya budin, mga ganun na puto, tinapay sa klase mo, kaya arroz caldo. Mga ganun. Yun yung pambaon. Maliit lang talaga siya kung tutuusin, pero hindi ako nagreklamo kasi alam ko sa sarili ko na may baon naman ang binibigay sa akin na pagkain. Yun naman yung importante, hindi ka ginugutom. Yun naman din talaga, yung di ka ginutom, yung pero yung mga iba kung talagang gutom-gutom, kasi may mga ganun din talagang sitwasyon, kulang kasi talaga eh. Laban lang kasi maso-survive mo yan, at actually yung pagsubok na yan na lagi kang gutom, nag-aaral ka pero lagi kang gutom, yung lagi may kulang, 'di ba? Kulang sa sustansya ang lahat ng mga bagay-bagay. Yan din yung magda-drive sa iyo para magpursige. Para sabihin sa sarili mo na mag-aaral ako na mabuti, kasi pag nag-aaral ako na mabuti, makakatapos ako on time, at pag nakatapos ako sa tamang oras, makakapagtrabaho ako agad. Totoo, at isang araw hindi na ako magtitiis ng gutom. Kung man magtitiis ako ng gutom kasi diet talaga ako. Hindi dahil wala akong choice, 'di ba? 'Di ba? Hindi dahil diet by poverty, 'di ba? Talagang sadyang kaya ka nagtitiis ng gutom kasi intermittent fasting ka na, ganyan. Kasi shala-shalahan ka na, ganyan. Yes, ganon. Hindi yung kaya ka nagda-diet because of poverty, 'di ba? But really and truly, poverty is the best diet. Ganon. Kaya nung bata ako, ang tawag sa akin olive oil. Kasi yung kapartner ni malnourished ka. Hindi yung haba-haba ng leeg mo. Hindi naman ako malnourished, so, pero lagi ka kasali sa mga feeding program. Walang feeding program sa exclusive school eh. Ayun, shala naman. Oo, wala silang Kami ganon. lagi ganon, may libreng Nutriban, may libreng harina, pulburon, gatas. Ganon, walang ganon sa amin. So, wala, lang ako, payatot na, ang haba ng leeg. Oo. Kaya kasi wala ngang pambili. No choice. Oo, kasi 'di ba sabi nga ang pagtaba ay senyales ng pag-unlad, kasi nakakabili ka na ng extra rice. May pa-juice na or may pa-soft drinks na, mga dagdag calories din 'yan. O pagkatapos iinom ka pa ng frap, ganyan. Kaya nga ang pag-gain ng weight daw ay senyales ng pag-unlad. Kasi noon 'di ba payatot ka no, hindi pa uso extra rice sa inyo. 'Di ba? Kung ano lang yung kainin, kaning lamig, 'di ba? Kung anong tirahin mo, yun lang, 'di ba? Totong, 'di ba? Hindi ka magreklamo kasi yun lang. Totoo yun. Tama yung sinabi mo, partner, no? Maraming mga bata na kulang talaga sa baon or minsan walang baon. Pero dyan papasok talaga yung diskarte. Kasi ang bata po, habang lumalaki, nag-iisip din sila. Siyempre, hindi nila i-allow na magutom sila. Kung ang hayop nga gumagawa ng paraan para mabuhay sila, tayo pa ba? Tama. Diba? So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng kamalayan na teka, kulang ako. Hindi ako papayag na laging ganito. Yes. So yung bata, nag-iisip siya ng diskarte, kaya tingnan mo may working student bigla. Kasi diba? kailangan niya ng baon eh. Correct. Diba? O kaya dumidilihensya, nagdadala ng tinidor. Yan. Yung That's me. yung iba nangungutang sa classmates. Yung iba mabait. Alam mo, dun ko na-discover talaga, nung mga time na wala akong baon, wala talagang pera nung estudyante, dun ko na-discover yung kahalagahan ng two things. Maging mabait, kasi pag mabait ka at meron kang tinidor, hindi ka tatanggihan, di ba? Totoo. Kasi kapag siyempre, laway na laway ka na, di ba? Oo, tsaka mabait ka eh. Parang bakit ako hindi mag-share sa'yo, mabait tong taong to, di ba? Pag may ugali ka kasi, tas may hawak kang tinidor, yung tinidor masasaksak sa'yo. Hindi yan makakatusok ng siomay. Hindi yan makakatikim na masarap na cake, di ba? Correct. Yung tinidor na yan, babaon sa bumbunan mo, gano'n. Pag may ugali ka. So, two things. Maging mabait at maging komedyante. Isa pa yun. Doon ko yun maybe siguro yun din yung naging rason kung bakit. Although parang palagay ko naman ako rin sa tatay ko. Ang tatay ko daw nung araw talagang natural na komedyante. Bida-bida daw yung tatay ko. Nakuha ko yun sa tatay ko kasi mami ko ay bida-bid ka din. Oo, 'di ba? Kaya bida-bida ako eh. Yung mami ko ay hindi eh. Tahimik lang, conservative, ganyan. Malumanay, Bakit gano'n. wala ka nakuha sa nanay mo? Ewan ko rin, hindi ko talaga maintindihan. Ba't wala akong nakuha sa kanya? Pero yung tatay ko, lalo na bago siya na stroke partner, ganun daw siya, bida ng inuman, siya yung kakwento ng matitindi, mga ganun. So, dun ko na-realize na, okay, pag komedyante ka, pag mahilig ka magpatawa,
walang rason para hindi ka isama. Totoo. So kaya kahit na wala akong pera partner, na-experience ko pa rin lahat. Ibig sabihin, nakakanood ako ng sine. Nung araw, ang usong theme park sa malapit sa school namin sa Glorieta ay Glicos. Nakakapag-Glicos ako at lahat yun dahil sa PR. Alam mo yun? Kita mo na. Oo, lahat yun dahil sa PR. Dahil number 1, dapat mabait ka. Number 2, dapat nakakatawa ka at nakakatuwa ka kasama. Yun yung naisip ko na parang hindi ako pwedeng walang ambag. Kasi pag wala akong ambag, hindi ako kasali sa outing. Magugutom ka. Magugutom, Ake. Hindi ka makakatapos kasi lagi ka nahihimatay. Tama. At hindi maganda yun Oo. So maganda rin pag tinignan po natin mga kaibigan, yung katotohanan na wala kang baon, malungkot. Pero after that story, ang dami mo palang nakuhang lesson doon, no? Nakakuha ka ng diskarte, 'di ba? Tamang diskarte para makasurvive sa pag-aaral at nabuo yung aspirations mo na hindi ako papayag habang buhay wala akong baon. Walang ganito. So pagtatrabahuhan mo talaga. Kumbaga dahil sa kawalan mo ng baon, nagkakaroon ka ng matayog na pangarap. Diba? So mabuhay po yung mga kabisyo natin na walang baon ngayon. Hindi naman laging ganyan, huwag kayong mag-alala. Correct. Hindi diba? yan forever. Makakatikim din kayo ng ginhawa, ng masarap na siomay, masarap na juice, kaya siguro, chicken partner, na may gravy. Totoo. Kaya din siguro, partner, ganun na lang, siomay lover talaga ako. As in, alam ko, para sa akin kung ano yung mga masasarap na siomay. Siguro kasi, mga dala pa ng mga bata pa. Oo, yung aspiration mo dati, no? Kasi yung siomay kasi mo hanggang ngayon. Hindi ko yung makakalimutan na nasa paper plate na maliit, tapos 4 na piraso. Tapos, may kalamansi at may sunog na bawang, may masarap siya talaga. Tapos may special sauce siya talaga. Na nakakatikim lang ako noon kapag mabait ako at mapiyan ako, di ba? Na hanggang ngayon gusto mo. Oo, gusto ko siya hanggang ngayon. Oo, na every time na magkakapera ka, yun ang bibilhin mo. Oo, na parang gusto ko mag-feel good, 'di ba? Matik siomay yan. Ganon. Yun yung mga ganyan. So hindi yan forever. Ano man yung pinagdadaan mo, estudyante ka man o hindi. Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi yan forever. Correct. Makakatikim ka rin ng masarap na pagkain. So true. Dadating din ang araw na ang diet mo ay hindi dahil sa poverty. Kundi dahil sa intermittent fasting kasi syala-syalahan ka na. Ganon. Shoutout sa inyo mga walang baon. Yes. Okay lang yan. Hindi naman laging ganyan. True lalo. Walang forever. Exit na po kami. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang ano ba? 5, 6, 7, 8. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun! Ayan, 'di ba? So, ano 'yun, doon ko na realize, kailangan nakakatawa ka pala. Totoo. Para hindi ka basta para kasama ka kasi wala na nga akong pera, hindi ko pa gagawa ng paraan, 'di ba? Parang wala ka nang ganda, hindi ka pa mabait. Ganun lang 'yun. Ano ba? Hindi ka na nga maganda, hindi ka pa mabait. O, 'di ba? Kulang ka na nga sa talino, hindi ka pa didiskarte, 'di ba? Alam mong salat ka sa isang bagay. So dapat bawi ka sa ibang paraan. O, so kung ako salat ako sa pera, babawi ako sa katalinuhan. Hindi pwedeng wala akong pera, hindi pa ako matalino or hindi pa ako mag-aaral. Ganon. So, babawi ka. Kaya tingnan mo, ang daming mga mahihirap na matatalino. Kasi iniisip nila na, ano ba? Wala na nga kaming makain, wala pa laman yung utak ko. O at least naman, yung utak may laman, hindi yung sikmura lang yung walang laman, diba? Nabubuhay yung yung dream. Dahil sa kawalan, nagkakaroon tayo ng aspiration, nagkakaroon tayo ng pangarap. At hindi basta-basta pangarap, mataas na pangarap. Tama. Out of poverty. Diba? Ako na-experience ko, college, ang naging diskarte ko naman. Nung high school at saka elementary, may pabaon-baon, tapos may mga pagkain. Kaya lang nung naging independent na ako, lumawas ako ng Maynila, mas mahirap. Oo, correct. Kasi ang communication that time, snail mail o kaya long distance call, kung tawagin na mas mahal na mahal. So, IDD ba yun? Mga parang mga ganong chu-chu-chu. So mahirap humingi ng ayuda sa mga taong kinauukulan. Kumbaga ang dating noon, delayed ka ng 1 week. Yan. Pag nagpadala, hindi ganun kabilis Correct. pagpapadala ng pera. Pa. Oo. Para ma-send mo yung gutom mo. Correct. Mararamdaman nilang gutom ka 1 linggo, di ba? 1 week later. So kailangan mga 1 week kang mga 1 week ka ganyan. Na mauubos na yung pera mo. So may mga pagkakataon na wala talaga. So naging diskarte ko sa classroom.
piso bawat isang estudyante. Yan, pwede din. Sa isang piso. classroom, 30. 30, sa amin 50. Okay. So, 50. isipin mo, meron akong 50. Pag uwi ko ng bahay, may corned beef ako. Correct. May 3 akong pansit canton. Diba? Meron akong 2 sardinas. Tama. May corned beef pa. Paminsan-minsan kapag ang bigay ng kaklase, hindi piso, kundi 5. Diba? O kaya 2. Nabuhay ng ganon. Nabuhay ng ganon. And that time, ang pansit canton, 3.50. 3 pesos and 50 cents. Yun naabutan ko. So, meron talaga akong 3 pansit canton na binili ko pagkalabas ng gate ng school. Pag uwi ko, may grocery ako. Diba? Diskarte. Sabi ko, kung hindi ako didiskarte, hihintayin ko sa akin yung padala sa akin ng mga tita ko, ng lola ko, at ng mga magulang ko. Delayed na siya. Papadala nila ngayon. Makakarating sa akin yun. Medyo panis na. Oo, correct. Totoo. Yung pagkain, unless uuwi ako, tapos dadalhin ko pabalik. Kaya mas mahabang proseso. Oo, mas mahabang proseso. Tsaka mamamasahe ka pa. Di allowance ko na lang. Correct. So, ganun. So, may ganun. So, tama. Kapag ka naiipit ka sa isang sitwasyon, gagawa ka ng paraan. Totoo yun. At yun ang dapat gawin. Laban lang ng laban. Correct. Yan. O siya, salamat po sa pagtutak this Feel Good Friday. Mamaya ulit, mga kabisyo. Bye-bye!